Okay mga bro, hello. Magandang umaga sa inyo mga bro. Ayan, meron na naman akong magandang i-share sa inyo mga bro para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman at idea. Okay. So, panoorin nyo to mga bro hanggang dulo, no? Hanggang matapos para malaman natin, no, kung okay ba yung ginawa nating pag-convert. YTX 125 Yamaha. Ayan, so ito ay pag-aari ng isang supermarket dito sa amin sa bayan ng El Nido. Ayan. So dinala sa akin nung kanilang katiwala, no? So hindi na siya matadyakan pero bagong-bago pa 'to eh, no? So makintab pa nga yung mga chassis, no, mga cover, oh. Bagong-bago pa kaya lang siyempre dahil pag-aari ng kumpanya, no? Standby lang, walang pakialam yung mga driver. Okay. So dinala sa akin dito, stock up na yung makina, hindi na matadyakan. No, binuksan ko dito sa sigunyal, sinubukan kong ikutin to ng dito. So ayaw na talaga, tumigas na, no. Kaya dinala dito sa akin nung pinadala dito sa akin. Ayan, so ayusin ko raw kung anong magagawa ko. Ngayon mga bro, nung binaklas ko itong black, doon makikita na grabe na pala yung kalawang, pinasok siguro ng tubig or nagmoist tapos kinalawang dahil sa tagal ng stock, no, nagkaroon ng lamat yung black. Ayan, papakita ko sa inyo yung black na kinalawang tsaka head. Ayan, so ito pa yung head. Ayan, ito yung cylinder head. So yung black, ayan, ito papakita ko sa inyo. Ayan yung black mga bro, no. Sobrang kalawang na, stack up na, tumigas na yung piston, kinainan yung black. So ito ngayon mga bro, no, hindi ko na kasi naipakita ng actual yung ano, yung damage ng black, no. Basta yun mga bro, nag-stack up na. Ayun, ang importante kasing i-share ko dito mga bro, itong pagko-convert ng piston cap at saka piston ring. Ayan. So dito kasi sa YTX mga bro, wala tayong walang mabibiling piston ring na pang YTX 125 na rebore 25 tsaka piston kit. So ngayon mga bro, ang ginawa ko dito, no, i-convert ko na lang siya sa XRM 125 na piston. Ayan. Ito na siya mga bro. So ni-rebore ko na siya, maganda na yung bore, no, makintab na. So naka-rebore 25 na yan. Pero yung ginamit kong piston dito mga bro ay XRM 125. Ayan, YTX 125 Yamaha. So tandaan nyo mga bro, pwedeng lagyan ng piston ng XRM 125. So parehas na parehas yung sukat mga bro, no? Doon sa laki ng piston ring, sa bore, parehas na parehas yung sukat, yung laki ng piston. Walang pinagkaiba. Kahit yung standard, ipasok mo dyan, standard ng XRM, ipasok mo sa standard ng YTX 125. Sigong-sigo yan mga bro. Pasok na pasok, sok na sok yan. Medyo may konting kapit pa, no? Tsaka mas maganda nga yung piston ng XRM 125. Medyo mayroon siyang mahaba ng konti, no? Pero isa dyan, no, sinukat ko na yan, sinubo ko na, wala nang kinaltas doon sa piston cap, no, diretso na yan, pagkabit yun na yun, XRM 125. Kasi minsan mayroong converted na sa piston na pag inikot mo yung sigunyal, no, sasabit. Ayan, papakita ko sa inyo mga bro, ayan, dito orong natin. Ayan. So mayroong converted na pag inikot mo yung sigunyal, ito, sasabit yung piston doon sa sigunyal, no, yung puwit ng piston, likod ng piston sasabit sa sigunyal. Yung iba naman may hindi naman siya sasabit, pero pagka umandar maingay kasi umaabot siya, tik 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 ganun. So ito mga bro, walang sabit yan. So hindi lang naman ito mga bro kahit nung una mayroon na akong kinonvert na ganito, so nag-share din ako nun, wala rin siyang sabit. Ayan, no. So walang sabit yan mga bro yung piston. Perfect na perfect. XRM 125 sa YTX 125. Ayan, no. Ayan. So yan, iikutin ko lang yung cam chain, papakita ko sa inyo yung piston. Ayun.
tatap natin yung piston. Okay, ayan. Oops, ayun. Okay. XRM125. Ayan. So pasilip ko sa inyo mga bro. So kitang kita dyan yung nakalagay dyan, KPH, no? Ayan. Ano, KPH. So ginamit ko pala dyan na piston cap mga bro. Piston kit ay Makoto brand lang mga bro, no? Kasi walang mabilhan dito nung genuine, yung pinaka-orig. So di ko na lang papakita mga bro kasi baka ano tayo. Ayan. Okay mga bro. So yun pinaka-importante na gusto kong i-share sa inyo mga bro para hindi na kayo mahirapan. Halimbawa ganito rin motor nyo tapos kailangan ng i-rebore or wala kayong mabiling piston ring, piston cap. So siguro pag standard mga bro, mas maganda kung piston ring papalitan nyo, dapat ano na lang, piston kit na lang kasama yung piston cap, no? Kasi para sigo yung piston ring doon sa groove, sa kanal ng piston. Ayan. Okay. Kasi kung pang YTX yung piston cap, tapos ring lang papalitan nyo ng pang XRM125, baka hindi siya masyadong sigo, no? Pero pag pinalitan yung piston cap, sigong-sigo yun, pasok na pasok dyan. Walang duda, walang sabit. Yan. Yung mga bro, so panoorin na lang yung mga bro. No? Tatapusin ko lang pag-asimbol at isi-share ko na lang mamaya sa inyo mga bro pagka magpapaandar na ako. Okay, so yun lang yung pinaka-importanting gusto kong i-share sa inyo, yung pag-convert ng piston cap ng XRM125 sa YTX125 Yamaha. Okay. No bro, kaya naglinis na lang ako ng karburador para siguradong pagpaandar mamaya, aandar. So malapit ko lang matapos mga bro. Yan. So pag natapos ko, papaandarin natin, papakita ko sa inyo mga bro. Okay, ayan. So nilinisan na rin natin mga bro, pati tangke para sigurado. So panis na kasi yung gasolina dun sa loob ng tangke. Tsaka may mga kalawang pa. Kaya nilinisan na rin natin. Ayan. Tinanggal natin yung fuel pack para madaling linisin yung loob ng tangke. Ayan. Nilinis ko na rin tangke para malinis, siguradong walang kalawang. Ayan. Di karburador. So, ngayon i-start natin mga bro. Okay. So siyempre sa una mga bro, kailangan natin tadyak-tadyakan muna, no? Isa, dalawa, 2, 4, 5. Okay. Kung natin ignition switch, sabay start. Perfect. Okay, bro, perfect. Ayos. Yan, so lapit natin. So balik sa normal mga bro yung andar, no? Walang lagitik, walang sayad yung piston, no? Walang tumatama dun sa piston. So sigong-sigo yung piston mga bro. Okay, so yun lang mga bro. Nagawa natin ng maayos mga bro. Kahit walang sariling piyesang mabili. Okay.